الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان وجعله مدرسة لاكتساب الفضائل وترك الرذائل وتعويد النفس عن الصبر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang papuri at pagbati ng Islam naway mapasa ating lahat, na kung saan hinihiling natin palagi kay Allah ang kapayapaan ay mapasa ating lahat, no? So inshallah, alhamdulillah, na andito tayo ngayon sa ikapang-apat, kung hindi ako nagkakamali, patungkol sa pag-uusap natin sa buhay ng ating idolo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So last week, alhamdulillah, napag-usapan at nakuha natin ang mga pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pakikitungo, kung paano siya nakikitungo sa ibang tao. So mashallah, sa mga nanonood dyan online, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dyan sa inyo. At aming inihiling sa inyo na i-share lang po sa mga kakilala natin nang marami pa ang makabenepisyo sa ating pinag-uusapan dito at mapaalalahanan patungkol sa kwento ng buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So ngayon inshallah, pag-uusapan natin ang mga naiwan patungkol sa pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pakikipag-ugnayan, pakikitungo sa mga tao, no? So alhamdulillah. So mayroon tayong isa na naiwan na dapat pag-usapan sana patungkol sa pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nung last time na pag-uusap natin. Pero ngayon inshallah kukunin natin. So sa mga viewers natin dyan online, ang aming pagbati, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dyan sa inyo. So una, natatalakayin natin ngayon ang isa na napakahalaga na pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat na andito sa atin, no? So ito yung tinatawag na consultation. Consultation. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam wastashir awla ar-ra'yi fima huwa min shu'uni as-siyasa aw al-harb aw umuri ad-dunya. Ito yung pakakatandaan natin patungkol sa pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nakikipag-ugnayan. Ano ba yung consultation sa Tagalog, bro? Konsulta, no? Siya ay nakikipag-konsulta, no? Kumukuha ng ideya ng kanyang mga kasama sa politics, gayon din sa mga bagay na pakikipagdigmaan. Gayon din ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nakikipag-ugnayan o kumukuha ng ideya mula sa kanyang mga kasama sa tinatawag na makamundong bagay. Yan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Biro nyo, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga lumalabas sa bibig niya, mula yan kay Allah. Wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Wala siyang binibitawan mula sa kanyang bibig, pwera na lamang ito'y mula kay Allah. Ngunit, sa kahit anong antas, kahit anong taas ng antas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nakukuha niyang humingi ng ideya mula sa kanyang mga kasamahan. Nasa pag-uugali pa rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na consultation. Hindi siya yaong tao na one man role. Yung kumbaga kanya lahat. Hindi ganoon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kahit maliit na bagay at kahit alam na niya ang mga bagay na yaon, tinatanong niya ang mga sahaba, ano ang pananaw niyo dito? Ano ang mas mainam dito? Subhanallah. Kung sa kaalaman, wala nang mas dadaig pa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung sa taas ng antas, wala nang mas dadaig pa sa kanya na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa kagandahan ng pisikal o sa anuman, sa kagandahan ng pananalita, sa katayuan, wala nang mas dadaig pa sa kanya. Ngunit nakukuha pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na pakikipagkonsulta sa kanyang kasama
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dyan sa ating mga brother na nanonood sa online, Masya Allah. Naway pagpalain kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din yung mga naan dito sa loob ng mosque ngayon, Masya Allah. Alhamdulillah. Yan ang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa yanzilu inda araihim walau khalafat ra'yuhu. Subhanallah. Ito bro, kunin natin to na pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit pa ang pananaw ng mga sahaba ay taliwas sa pananaw niya, ito'y pinapakinggan niya. Allahu Akbar. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ang pananaw ng mga kasama niya ay taliwas sa kanyang pananaw, ito'y pinapakinggan niya. Kahit pa ang pananaw ng mas mababa sa kanila, pinakamahirap, pinapakinggan, ito ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba nangyari ito sa Ghazwa Khandak? Ghazwa Khandak, yaong tinatawag na digmaan na kung saan mayroong naganap na paghukay. Naghukay sila sa kanilang palibot. Ang situation nila dito, nahihirapan silang makipaglaban. Almost wala silang kaya sa kanilang mga kalaban. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kumuha ng ideya mula sa kanyang mga kasama. Alam nyo ba ano ang nangyari? Kasama niya dito ang mga general, mga matataas na mga sahaba, ang mga maalam na mga sahaba, ang mga commanders na mga sahaba. Ngunit alam niyo ba, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, tanda ng kanyang pagrespeto sa mga mababa, sa mga simpleng tao, lahat pinakinggan niya hanggang kay Salman Al-Farisi. Si Salman Al-Farisi, kung titingnan natin ngayon, maaari nating tawagin ngayon na pinakamababang antas na uri ng tao. Walang pera, wala lahat. Nagmula sa mga pinakamahirap. Subhanallah. Ngunit sa harapan niya, naandyan si Abu Bakar, naandyan si Umar, si Ali, yung mga iba pang mga companions na mga matitingas, naandun. Ngunit, gayon pa man, pinansin niya yung isang ideya ng isang napakababa lamang si Salman Al-Farisi. Tinanong niya, ano yung mas mainam na gagawin natin? Sabi niya, sa amin doon sa Faris, sabi niya, yung ginagawa namin pag pinapalibutan kami, naiipit kami sa digmaan, naghuhukay kami para hindi kami mapasukan. Subhanallah. Yung hukay na kung tatalunin ng kabayo, hindi niya aabutin. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan yung gagawin natin. Subhanallah. Biro mo, makikinig ka sa napakababa, yung mahirap, walang-wala talaga. Pero yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya yung tipong tao na, ba't ako makikinig sa'yo, ako yung mas magaling. Ba't ako makikinig sa'yo, ako naman yung leader, ako naman yung, subhanallah. Bro, kung titingnan natin ang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sobra siyang mapagkumbaba. At sobra siyang nirirespeto niya yung pananaw ng bawat isa. Na maging ito man ay taliwas sa kanyang pananaw. Kagaya ng napag-usapan natin dati, ang propeta sallallahu alaihi wasallam habang may nagsasalita, hindi siya magsasalita. Papakinggan niya ito hanggang sa matapos magsalita ang tao na to. Yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. So, kung kukunan natin ng aral, ang sunna pala, at hindi lang sunna, inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, washawirhum fil amr, na tayo ay makipag-ugnayan at humingi ng ideya sa kanila. Example, kung ikaw ay isang leader, nangunguna sa isang hukbo, nangunguna sa isang grupo, ang sunna or ang gawain at utos ni Allah sa atin, ang humingi tayo ng ideya mula sa ating mga kasamahan. Ang humingi tayo ng ideya mula sa ating kasamahan. Kaya alam nyo ba kung bakit isa sa rason nagtagumpay ang Islam? Nang dahil sa pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kagaya nito. Hindi niya itinakwil ang mga pananaw ng mas nakakababa, mas nakakabata, pagkus ito'y kanyang nire-recognize. Yaon yung una, natatalakayin. Ngayon, tatalakayin naman natin kung gaano kalakas ang pananampalataya niya. Natalakay natin dati kung ano yung forma ng mukha niya, yung kanyang pag-uugali, pakikitungo. Ngayon, subukan na naman nating silipin kung anong uri ang takot ang mayroon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam.
gaano kalakas ang pananampalataya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Khasyatuhu wa ibadatuhu. Gaano kalakas ang kanyang pananampalataya at ang pagsamba niya kay Allah. No? Siguro nakuha na natin to last time bilang pagpapaalala at pagpapatibay, no? Pagbibigay diin at pagnilay-nilay sa mga pag-uugali at pagsamba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kukunin natin ito. Kana sallallahu alaihi wasallam, pagpasensyahan nyo na kung ina-Arabic natin, sa baba, marami kasi tayong mga Arab na mga viewers. Gayon din, marami tayong mga estudyante na mga viewers. No? So bilang para makapag-unawa sila, kasi isa sa pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kinakausap niya yung tao sa lingwahe na naiintindihan ng tao. No? So, pangit naman na tayo lang mga Pilipino ang makakaintindi dito, no? So, mayroon tayong mga brothers na mga Arabo, so para naman maintindihan nila, no? So, wag tayong ma-boring kung tayo ay gumagamit ng lingwaheng Arabic dito. Kana sallallahu alaihi wasallam kathirul murakaba lillahi azza wa jal. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamadaming pagsubaybay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo ba 'yon? Ibig sabihin, sa bawat maliit man o malaking bagay, sinusubukang inaalam ni Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol kay Allah. No? Yan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Azimul ibada lahu. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ang may pinakamataas na pagsamba kay Allah. Akid, walang tatalo dyan. Walang tatalo sa uri ng pagsamba ang mayroon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala. Walang nilikha si Allah na tatalo sa uri ng pagsamba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fil layla mujtahidan, raki'an, sajidan, hatta tatawarramu qadamah. Ya Allah. Sa gabi, siya ay bumabangon para magbigay ng pagsamba kay Allah. Alam nyo ba, fi thuluthil layl al-akhir, i-divide nyo yung gabi mula Maghrib, mula 6 p.m. Ipagpalagay natin 6 p.m. bro, hanggang sa Fajar. I-divide nyo hanggang ng 3. So, ibig sabihin, yung pangatlo dyan, minsan, maybe nasa 2 p.m. na yan hanggang sa Fajar. Diyan, ang pinakamainam na magbigay ka ng pagsamba kay Allah. Fi thuluthil layl al-akhir. Diyan, bumababa ang Allah fi sama'id dunya. Yan ang paborito ni Allah, sapagkat sa ikapangatlong bahagi ng gabi, sa 2 p.m. hanggang mag-Fajar, ang tao kadalasan natutulog. Ang tao dyan kadalasan natutulog. Kaya dyan ang panahon na bumababa ang Allah, inahanap niya, hal min kaibin, sabi niya sa hadith, mayroon bang humihingi or bumabalik loob, humihingi ng kapatawaran? Papatawarin ko siya, sabi ni Allah. Ang Allah, yabasutu yadahu bil layl, para patawarin ang musian nahar. Liyatuba musian nahar. Ang Allah, binababa niya yung kamay niya sa gabi para patawarin yung mga humihingi ng kapatawaran na nagkakasala sa araw. Gayun din sa araw, binababa niya yung kanyang kamay para patawarin ang nagkakasala sa gabi. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang gawain sa gabi, maaga siyang natutulog. Right after ng Isya, makapag-witir, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, natutulog siya ng maaga. Bakit bro siya natutulog ng maaga? Dahil gumigising siya ng maaga. Gumigising siya ng before Fajar. Alam niyo ba ang kabutihan ng Fajar? Pag-usapan natin konti, saglit, ang kabutihan ng Fajar. Before yung Fajar, yung mga oras na yan, anong ganda. Maari kang maging milyonaryo sa oras na yan. Kaya't yan yung paborito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Paano maging milyonaryo? Raka'atay na kabla salatil Fajar. Bro, 2 rakaat before ang Fajar, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ibigay mo na pag sunna dyan, before Fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas mainam pa sa mundo at sa loob ng mundo. Ya Allah. Subhanallah. Tingnan mo, 2 rakaat lamang, nagagawin mo before ang Fajar. Kung ang Fajar ipapalagay natin 4:30, mga 4:25,
magbigay ka ng pagsamba kay Allah, 2 rakat na sunnah, mas mainam pa sa dunya, sa mundo at sa loob ng mundo. Daig pa natin si Bulkiya kung ganun. No? Pag nakuha natin ang reward na ganun. No? Subhanallah. Mas mainam pa sa bundok at sa nilalaman ng mundo. Subhanallah. So paano na lang kaya araw-araw ginagawa mo? Mayroon kang kagaya nito na reward. Subhanallah. Kaya't ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung titingnan natin, sobra sa mga ganitong oras, siya ay nagsusumikap hatta tatawarramu kadamahu. Bro, tingnan mo ang propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa namamaga ang kanyang mga paa sa pagbigay samba kay Allah. No? Gabi, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam natutulog na maaga at gumigising ng maaga before Fajr, nagbibigay sala kay Allah hanggang sa mamaga ang kanyang mga paa. Allah. Subhanallah. Propeta, pinatawad na ni Allah ang kanyang mga kasalanan. Guaranteed na sa kanyang paraiso. Namamaga pa ang paa sa pagsamba kay Allah. Subhanallah. Namamaga ang paa sa pagbigay samba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fatafidu aynahu bid-dam min khasyatan lillah hatta yasma'u li satrihi aziz ka'aziz ar-rajul min buka. Subhanallah. Alam nyo ba ang propeta sallallahu alaihi wasallam halos mamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak sa takot niya kay Allah. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi hindi makatulog ng dahil sa takot niya kay Allah. Umiiyak na para bang naririnig sa kanyang puso, parang isang bata na umiiyak, naririnig sa kanyang puso. Yung takot niya kay Allah, para bang isang bata na umiiyak. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, minsan tinanong siya ng kanyang asawa, Aisha radhiyallahu anha, fatakul lahu fi dhalik. Kasi si Aisha radhiyallahu anha, nakikita niyang hindi na nakakatulog ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakikita niyang namamagana ang paan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ni Aisha radhiyallahu anha, sabi sa kanya, ataf'alu dhalika ya Rasulullah? Ba't mo ba yan ginagawa o propeta ni Allah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pinatawad na ni Allah sa iyo ang iyong mga nauna at nahuling kasalanan. Ba't ginagawa mo pa yan, mahal na propeta? Ba't ginagawa mo pa yan? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura? Hindi ba ako maaring maging isang alipin na mapagpasalamat sa kanya? Subhanallah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dyan sa mga viewers natin online, i-share lang natin, no? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay alipin na mapagpasalamat. Subhanallah. Subhanallah, kung titingnan natin, guaranteed na sa kanyang paraiso, hindi pa siya humihinto sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Saglit lang, may nagtanong, tanong lang ustad, sa pagsala ng sunnah sa Al-Fajr, okay pa din tumayo ng sala ng sunnah ng nauna na ang adhan? Opo, okay pa pong tumayo ng sunnah kahit pa po nauna na ang adhan. As long as hindi pa nakapagtayo ng Salatul Fajr. Okay? Considered pa po yun na before Fajr. Okay? So kahit pa po nag-adhan, pag ikaw ay nagsunna ng 2 rakat, sunan ng ratiba, kagaya ng nakuha mo ang reward, bro, Ini Alpasin, Ibrahim, na mas mainam pa sa dunya at sa loob ng dunya. No? Pag ikaw ay nagbigay ng sunna na 2 before Fajr, mas mainam pa sa dunya at sa nilalaman ng dunya. So yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. No? Ang mga sahaba ridwanullahi alaihim, kunan natin ng mga pag-uugali, ng aral. Sila ay mula sa digmaan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. May isang sahaba, companions ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, galing sa digmaan, dumating ng hating gabi. No? At punong-puno ng sugat ang katawan. Ngunit hindi natutulog.
Siya'y gumagawa ng pagsamba. No? Tinanong siya ng kanyang asawa, ba't ginagawa mo yan? Galing ka pa sa pakikipagdigmaan. Punong-puno ka pa ng sugat. Gigising ka para magbigay ng sala. Sabi niya, sino pa ba ang magbibigay sa iyo nito pag ikaw ay nawala na? Sino pa ang gagawa sa iyo nito kung ikaw ay wala na? Nakuha nyo? Yan ang mga dignidad ng mga sahaba na nakuha nila mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pakikipagsumikap sa pagsamba kay Allah. Magsumikap tayo sapagkat pag nawala tayo, wala nang gagawa pa nito sa atin. Sino pa ba ang gagawa ng pagsamba para sa atin? Ang bawat isa gagawa ng pagsamba para sa kanyang sarili. Kaya't habang nabubuhay tayo, kagaya ng ginagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gumawa tayo ng pagsamba. Bakit? Tunay na kahit anong dami ng pagsamba natin, kung hindi tayo kaawaan ni Allah, hindi tayo makakapasok sa paraiso. Alam ba natin yon? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga gawain ng tao ay hindi makakapasok sa kanya sa paraiso. Sabi ng mga sahaba, kahit ikaw ya Rasulullah? Oo, sabi niya, kahit ako. Puwira na lamang yaong kaawaan ni Allah. Ito'y nangangahulugan, kapatid, na makukuha natin ang awa ni Allah sa pamamagitan ng pagsamba. No? Kahit paramihin natin ang pagsamba kay Allah para kaawaan tayo ni Allah, subhanallah. Ipagpatuloy natin. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana kathirul lahaj bi ismillahi azza wa jal. Isa sa mga sunna o pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, madalas at palagi niyang binabanggit ang pangalan ni Allah. Ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Yan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pag-uugali na. Wajalla, faida akala o shariba o kama. Sa pagkain, tinatawag ni si Allah. Sa pag-inom, sa pagsala, o kaada sa pag-upo, o ibtaada shay'an, or mag-umpisa sa anumang bagay, sinasabi niya, Bismillah. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw fa'ala amran bidhalik kulluha biismillah. Pag gumagawa ng bagay, sinasabi niya Bismillah, at pag tinatapos niya ang bagay, ikhtatamahu bilhamd. Tinatapos niya ito ng alhamdulillah. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakain Bismillah, matatapos alhamdulillah. Alam niyo ba 'yon? Sa ngalan ni Allah mag-uumpisa at matatapos sa pagpuri at pagpapasalamat kay Allah. Yan ang pag-uugali ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lalong-lalo na kung may mga viewers tayo dito na mga babae at mga lalaki, no? Sa paghuhubad ng mga damit. Alam nyo ba, ang mga jinn, nakakakita sila sa atin? Innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum. Ang mga jinn at ang mga satanas, nakakakita sila dito. Kunan natin ito ng aral sa pagbismillah. Ha? Ipaalala natin sa ating mga asawa at sa ating mga sarili pag tayo ay maghuhubad ng damit. Pag once huhubad ka ng damit, kaya nga marami ang mga pinaglalaroan ng mga engkanto nang dahil sa wala na sa kanila ang pagproteksyon. Ano yung protection? Yung paghubad ng pagsabi ng Bismillah. Yung mga asawa natin habang naghuhubad, sa loob man ng banyo, sa loob ng kwarto, pag wala yan silang sinasabi na protection, Bismillah, nanunood ang mga engkanto at ang mga satan. Sila ay nakikipagpistahan, nanunood sa mga kababaihan. Paborito nila yan. Kaya kung mga nanonood dyan na mga sisters natin, mga brothers, mga asawa natin, paalalahanan natin sila sa banyo, sa kanilang mga puso, magsabi sila ng Bismillah. Huwag nilang banggitin sa loob ng banyo kaya hindi maaari yan. Pero sa loob ng mga kwarto, sa anumang bagay, habang sila ay maghuhubad, tatanggal, magpapalit, yakin nilang magbibismillah sila. Dahil ang mga satan, mga engkanto, kaya maraming mga napapasukan ng mga engkanto, nasasaktan, dahil ang engkanto, marami silang rason para pasukan ang tao, guluhin ang tao. Puwera na lamang ang mga mabubuting engkanto na pinagpala at ginabayan sila ni Allah. Dahil ang mga engkanto ay kagaya ng tao. May pinagpala, may nagabayan, at mayroon namang mga mapanakit. Mapangapi. Kaya ang proteksyon para sa ating sarili at ating mga asawa
ang magbismillah tayo. Para sa ating mga anak, bismillah. Uhubaran natin, bibihisan natin, huwag natin kalimutan ang bismillah. Minsan tayo ay magtataboy, magbubuhos ng tubig sa labas ng ating mga bahay, huwag nating kakalimutang magbismillah. Dahil pag hindi ka nakapagbismillah, pag may natamaan ka dyan na hindi natin nakikita, tiyak na may mangyayari sa'yo. Sila minsan gumaganti. Sila minsan gumagawa ng masama dahil na rin sa kagagawan natin. Pero pag nakapagbismillah ka, sila ay nagpapagilid. Umaalis, lumalayo. Ang mga mata nila para alalaong baga natatakpan. Pag nagbismillah ka. Pag ikaw ay humubad, wala silang nakikita. Lalong-lalo na, pasintabi po sa aking word, no? Sa pakikipagsiping sa asawa, no? Ito'y kabilang sa sadaka. Wag mong kalimutan bago pa lamang mag-umpisa, magbismillah at magdua. Dahil, ano ang hikmah or wisdom dito? Bakit kailangan natin magdua? No? Dahil, pag once ikaw ay nakipagtalik sa iyong asawa na hindi ka nakapagdua, pag sakaling may nabuo dyan, ang satan ay nakikisali. Nakikisali dyan. Kaya minsan, tayo ay nagtataka, ba't ang ugali nitong bata na ito ay parang satan? Dahil siya sa pakipagtalik at paglapit mo sa iyong asawa, hindi ka nakapagbismillah at hindi ka nakapagdua. Ganun ka-effective ang dua ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga ang dua dyan, Allahumma jannibna syaitan. O Allah, ilayo mo kami sa mga satan at ilayo mo ang aming mga anak mula sa mga satan. No? Yan ang dua dyan, kapatid. So mayroon tayong katanungan dito. Mura sa online, sabi niya, pwede bang bibigkasin kung nasa loob ng banyo? Bro, kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, anumang pag-alala mula kay Allah, mga aya, mga bersikulo, hindi ito maaring banggitin sa loob ng banyo. Ito'y maari lamang sa puso lang natin, bro, no? Sa puso lamang natin at hindi na kailangan pang banggitin. Masya Allah. So active yung mga viewers natin sa mga katanungan dyan, inshallah. I-ano lang natin, no? I-chat lang natin, pag nabasa natin, sasagutin natin hanggang saan yung kaya natin. No? Mashallah, kung may mga katanungan kayo dyan, bro, sa fiqh, patungkol dito sa pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mahiyang magtanong, ha? So yan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pag-uugali niya. Sobra siyang mag-alala kay Allah, no? Kaya, huwag natin kalimutan paalalahanan, mamaya uuwi tayo sa bahay, sa mga kapatid nating babae, sister, wag mong kakalimutang magbismillah habang ikaw ay naguhubad. Wag mong kakalimutang magbismillah, magdua bago ka pumasok dyan sa banyo. Dahil ang banyo, yan ang kampo. Sa loob ng bahay natin, may kampo ang mga satanas dyan at mga engkanto. Alam nyo ba anong kampo niya? Yang banyo na yan. Yang banyo na yan. Kaya, pagpapasok kayo sa banyo, tiyakin na mayroon kayong proteksyon. Tiyakin na nakapagdua kayo. Type. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kana la yafturu min ad-du'a li rabbih. Ito, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, isa sa pag-uugali niya, bro, kunin mo. Never siyang nababad trip or napapanghinaan ng loob sa paghingi kay Allah. Kasi merong tao sa atin pag humingi, pag hindi ka agad nabigay sa kanya, wala na. Sabi mo, Ustad, ang Allah, pag humingi ka sa kanya, ibibigay niya. No? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sabi ng nakhutbah, sino yung matakot kay Allah? Papagaanin sa kanya ang kanyang buhay. Bakit ako? Magdadalawang taon na. Wala pang, yung hinihingi kay Allah, hindi pa binibigay. O ano yun? Bro, may mga dua na kung saan dinidili ni Allah sa atin para sa mga bagay na mas mainam pa sa atin. Kasi minsan, ang mga dua natin, baka makakapahamak sa atin. Hinihingi mo yung trabaho na yan. Hinihingi mo ang babae na yan. Hinihingi mo na makuha na yung rizki na yan, yung pera na kaagad yan. Pero alam mo ba, pag binigay niya yan sa'yo, kaagad, baka madisgrasya ka dyan. Kaya nga, ginagawa ni Allah na delay. No? Kasi ang Allah, ang
Innahu sami'un alim, ang nakakadinig at mas nakakaalam. Dinidinig niya ang iyong dua. Huwag kang mababa. Huwag kang ma-discourage, manlumo, na hindi para sa iyo, hindi pinapakinggan ang dua mo. Never ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na-discourage sa kanyang dua. Never. Never. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo, huwag tayong manlumo kung may mga dua tayo na para sa atin, hindi pa pinapakinggan ni Allah. Huwag ganun. Dahil ang Allah ang mas nakakaalam. Ang Allah ang mas nakakaalam sa lahat ng bagay. Alam mo ba, ito, pag-usapan lang natin saglit. May mga tao na masyado na silang problematic dahil walang pera. Mahina yung pasok ng pera sa kanila. Alam mo ba bro, pag minadali ni Allah ang pera sa'yo, agad kang mamamatay. Bakit? Dahil bawat isa sa atin, ipagpalagay natin ako, ang binigay sa akin ni Allah na pundo, sa buong buhay ko, nang nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko, ipagpalagay natin 1,000,000. Pag ako'y nagmadali na makuha ko lahat ng yaon, mamamatay na ako. Kasi wala na akong budget na maiiwan eh. No? Kaya huwag tayong magmadali na makamkam lahat ang mga budget natin. Kaya kapag nagmadali ka, goodbye. Goodbye world tayo. Mamamatay tayo. Ha? Mamamatay tayo kasi wala na tayong pundo na kakainin pa dito. Nakakita na ba kayo ng isang tao na buhay pa pero ayaw nang kumain? Buhay pa pero ayaw nang tumanggap ng kanyang katawan ng ni anumang pinapasok sa kanyang katawan? Mayroon nga siyang pera, hindi naman niya hindi naman niya anong tawag niya bro? Makunan ng benefits. Hindi naman niya mapakinabangan. Sinsya na kayo sa Tagalog natin na, short, Bisayang dako din. Okay, hindi naman niya mapakinabangan. Bakit? Papunta na siya sa kamatayan eh. Inuubos na. Kasi ganito yan. Pag nasa loob tayo ng nanay natin, yung 4 months pa tayo, no? Fanufika fihi ruh. Doon na. Ihipan tayo ng buhay. Doon na. Iihip sa atin hanggang kailan tayo mananatili sa mundo. Doon na. Ilalagay sa atin kung ilang kilong bigas ang kakainin natin. Doon na. Ilalagay kung ilang milyon ang makukuha mong pera. Pero pag naubos yun. Doon na din ilalagay kung ilang taon ka mananatili sa mundo. Pero pag naubos yun, at nagmadali ka, lagot ka. Lagot tayo pag nagmadali tayo. Kaya huwag tayong manlumo, mambaba. Kasi may mga tao, ya Allah, sabi mo, wa may yattaqillah, sinong matakot sa iyo, bibigyan mo. Papagaanin mo ang buhay. Bakit ako? Hanggang ngayon walang trabaho. Subhanallah. Wag tayong mag-question kay Allah. Dahil ang Allah ang mas nakakaalam. Ang Allah ang mas nakakaalam. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay nag-complain sa katayuan ng buhay natin, alamin mo ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang anak lahat namatay. Nauna pa sa kanya. Halos 2 buwan. Walang makain at walang apoy na naluto, na nasindihan sa kanyang bahay. Walang 2 gabi na magkasunod siya ay busog. Alam ba natin yun? Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nag-claim ba siya kay Allah? Sabi ba siya, Allah, ba't ganito? Nagtanong ba siya kay Allah? Siya ba ay question niya si Allah? Ya Allah, ba't ako namatayan ng anak? Ba't ang anak ko pa kikadami ng mga bata dyan? Sinabi ba yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Never. Sallallahu alaihi wasallam. Never. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ay question na ang Allah. Never. Kaya nga la yaftur. Never siyang ma-discourage sa kanyang mga dua. Of course, may mga dua niya na hindi ka agad dinidinig ni Allah. Pero, kana la yafturu min ad-du'a li Rabbi. Never siyang nadi-discourage. Wa min du'aihi alayhi salatu wassalam. Marami ang mga dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga dua niya, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, madalas na dua niya, O Allah, naway ilayo mo sa akin ang mga kaalaman na hindi ko mapagkukunan ng benepisyo. Bro, sa bawat sala mo, huwag mo itong kalimutan na dua. Idua natin kay Allah, naway, huwag tayong makakuha ng kaalaman na hindi makakapagbigay benepisyo sa atin.
Kasi pag once ang kaalaman, hindi makakapagbigay benepisyo sa'yo, ilagay mo sa iyong sarili, ito'y makakapahamak sa'yo. Dalawa lang yan eh. Maka-benefits or makakapahamak. Walang neutral sa kaalaman. Walang neutral. Walang neutral. Ang kaalaman, kahit pa ang Quran, imma laka wa imma alaik. Ang Quran na ito, it's either para sa'yo or kabaliktaran sa'yo. It's either makakabuti sa'yo or makakasira sa'yo. Kaya, palagi nating idua natin kay Allah, naway, ang kaalaman na ibibigay niya sa atin, ilmun yanfa. Yantafa'una. No? Ang makakabenepisyo sa atin. No? Kahit pa ang mga kaalaman na mga pinag-aaralan natin, kung hindi natin iduduan natin kay Allah na gawin niya itong makabenefit sa atin, delikado. No? Delikado. Bagkus ang mga kaalaman, kagaya na lamang ng pinag-aaralan natin, kung hindi natin gagamitin, questionable tayo dito sa araw na paghukom. Magiging question tayo. Ha? Tatanungin tayo dito sa araw na paghukom. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, madalas niyang hinihingi. Alam niyo ba ang mga sahaba? Ang mga sahaba, turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanila, hindi sila kumukuha ng isang kaalaman, puwera na lamang, ang kaalaman na nauna nilang nakuha ay nagawa na nila. Ngayon, ang kaalaman sa ating panahon, unlimited. May sa Facebook, may sa YouTube, internet, mayroong mga muhadara sa ating mga magulang, sa ating mga kuya. Huwag tayong mag-refuse sa mga ganito na kaalaman. Bagkus kunin natin ito. No? Piliin natin ng maayos. Ngunit, ang mga sahaba dati, naglalakbay. Naglalakbay ng pagkahaba-haba. Buong buhay nila expedition. Buong buhay nila paglalakbay. Iginugugol. Nakakauwi sa kanilang lugar, matanda na. Uugod-ugod na. Halos hindi na makalakad. Minsan yung iba, inaabot ng kamatayan sa paglalakbay. Para lamang sa ano? Sa isang hadith. Para lamang sa isang hadith. Maglalakbay ng 10 taon para lamang sa isang hadith. Maglalakbay ng napakalayo. Inaabot ng ilang taon para lamang sa isang hadith. Yan yung panahon nila. Pero sa panahon natin ngayon, isang scroll, isang hadith, lalabay sa wall. Isang scroll, isang hadith, lalabay sa wall natin. Bawat scroll, isang hadith, isang paalala, dumadaan sa ano natin, Facebook. Kaliwat kanan, paalala. Kaliwat kanan, mga muski, paalala, muhadara. Facebook, paalala. Yan ang panahon natin ngayon. Pero wag natin kalimutan, Ya Allah, naway, ibigay mo sa amin ang kaalaman na makakabuti sa amin. Lalong-lalo na pinapaalalahanan ko ang aking mga sarili sa kapatid natin sa internet. Magsumikap tayo na maghanap ng authenticated na mga kaalaman. Kung gaano kadami ang mga mabubuting mga ilm dyan na uploaded, mga kaalaman na uploaded, ganun din karami o mas marami pa ang mga masasama dyan. Or mga ligaw na mga kaalaman. Akala natin tama. Akala natin hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero, yun pala ay mali. No? Yun pala ay pangligaw lamang. Kasi, Ahlus Sunnah wal Jamaa ay isang sikta lamang. Laban sa lahat ng mga sikta. Subhanallah. Ang lahat ng yan nagsusumikap araw at gabi upang ligawin ang mga sumusunod sa landas ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat tayong magsumikap at huwag nating kalimutan sa dua natin na kung man may kaalaman tayong makukuha, kaalaman na makapagbibigay sa atin ng benepisyo. Yan ang isa sa mga dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, no? Amal la yarfa wa du'a la yasma. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag tayong makagawa ng pagsamba na hindi tatanggapin. Kaya nga, dinudua natin kay Allah na ang ating pag-aayuno ay kagaya ng pag-aayuno ng mga taong papasok sa paraiso. Idinudaan natin kay Allah na ang ating mga pagsamba ay kagaya ng mga pagsamba ng mga taong papasok sa paraiso. Bakit? Bakit? Kasi maraming papasok sa impyerno at lugi dahil sa pag-ayuno, dahil sa pagsamba nang hindi nila naayos ang kanilang mga ibada. Sasabihin nila sa araw ng paghukom, Ya Allah,
Ginawa ko to. Nagbasa ako ng Quran. Ya Allah, nag-ayuno ako. Ya Allah, nagsala ako. Anong sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rubba amalis saim laysa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atash. Marami, iilan sa mga tao ang mga nag-aayuno, nagsasala, wala silang makukuha sa pag-ayuno at pagsala, pura na lamang gutom, uhaw at antok lamang. Sa araw ng pag-ukom, wala silang makukuha. No? Kaya, idua natin kay Allah sa maliit o malaki mang bagay na pagsamba natin, tanggapin ni Allah. Amin. Idua natin kay Allah yon, ha? Sa maliit o malaking bagay na ginagawa natin, naway tanggapin ni Allah. Ganito yon. Huwag niyong kalimutan idua ang ikhlas at ang tanggapin ni Allah, ang kabul sa ating pagsamba. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Huwag niyong kalimutan yan. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal kabul. No? Naway tanggapin ni Allah ang ating pagsamba. Yan ang kabilang sa dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minsan si Aisha radhiyallahu anha, humingi, sabi niya, ya Rasulullah, idua mo ako kay Allah. Ha? Sweet silang mag-asawa, no? Kaya ito, dapat kunan natin ng aral. Ang dua ng husband, no? Ang dua ng mga husband, sino yung mga ano na dito? Mga taken na, no? Is pag dinuan niya yung kanyang asawa, mabigat yan kay Allah. Tinatanggap yan ni Allah. Kaya wag niyong kalimutang, ano ba? Anong tawag niyan, bro? Yung ganito yung buhok ng asawa? Himasin? Himasin? Oo, and then ipagdua natin ang mga asawa natin. Yan ang pag-uugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipagdua natin ang asawa natin sapagkat ito'y katanggap-tanggap kay Allah. Ang Aisha radhiyallahu anha, humihingi na, ya Rasulullah, sweet, idua mo ako kay Allah. Ano ang dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya kay Aisha, Allahumma gfir li Aisha min dhanbiha ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, naway patawarin mo ang kasalanan ni Aisha, ang mga nauna man at ang mga nahuli pa. Wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yaong mga sikretong kasalanan niya at mga lantarang kasalanan niya. Natuwa si Aisha. Natuwa siya. Siya'y natuwa. Siya'y napatawa. Fadahikat Aisha. Hadith wa hadith. Natawa si Aisha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayasurruka du'ai? Sabi niya. Nakapaligaya ba sa'yo, no? Natuwa ka ba sa dua ko sa'yo? Sabi ni Aisha, wa mali la yasurruni du'ai? Sino ako upang hindi matuwa sa iyong dua? No? Sino ako para sa sobrang ganda nung na dua? Sino ba ako para hindi matuwa doon? Faqala, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ito pakinggan mo, bro. Pakinggan mo gaano kakamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakinggan mo ang sinabi niya, wallahi, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha la da'wati fi kulli salah, la da'wati li ummati fi kulli salah. Wallahi, sabi niya, yan ang panalangin ko sa aking mga umma sa bawat sala ko. Subhanallah. Bro, sa bawat sala ng habang nabubuhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, pinagdudua niya tayo. Subhanallah. Sa bawat sala ni propeta sallallahu alaihi wasallam, idinudua niya ang kanyang mga umma. Naway patawarin ni Allah ang mga naunang kasalanan at ang mga nauling kasalanan, ang mga sikreto at mga lantarang kasalanan. Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. No? Kaya kapatid sa pananampalataya sa Islam, huwag nating ipagkait ang pagdua. Alam ba mo, kung ikaw ay isang anak, no? Kung ikaw ay isang anak, no? Ang dua natin sa ating mga magulang, pag dinuan natin sila, ito'y nakakabigay benepisyo sa kanila. Kahit wala na sila. Kahit wala na ang iyong mga magulang, sila pa rin ay makakatanggap ng kabutihan ng dahil sa dua ng kanyang mga anak. Sa isang hadith na naiulat kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, pag mamatay ang tao, idha mata al-insanu yanqata 'amaluhu illa min thalath. Pag mamatay ang isang tao, sa isang riwaya, idha mata ibnu Adam, mapuputol na lahat ang kanyang gawain maliban sa tatlo. Putol na lahat. Wala nang benepisyo. Sala niya, wala na. Yung sadaka niya na iba, wala na. Maliban sa tatlo. Ano? Sadakatun jariyah. Ang sadaka marami eh. Maraming klase ang sadaka. Sadaka na pagpakain, sadaka yan. Pero hindi yan matatawag na jariyah. Sadakatun jariyah kagaya ng nagpatayo ng moski na to. Habang may nakakabenepisyo pa nito,
Kahit patay na ang nagpatayo nito, may benefits pa rin siya. Sadaqatul jariyah yan. Nagpatayo ka ng gripo, habang may naguwudu pa dyan, sadaqatul jariyah yan. Nagpagawa ka ng daanan, habang may dumadaan pa dyan, sadaqatul jariyah yan. Kahit patay ka na, patay na tayo, mayroon pa tayong matatanggap. Okay pa yung time natin, no? Pangalawa, ilmun yuntafa' bihi. May kaalaman ka, may narinig ka dito mamaya. Ngayon, pag yan shinare mo sa kapatid mo, sa asawa mo, kahit wala na tayo, may benefits pa rin tayo. Shinare niya sa iba. Subhanallah, yung Sheikh Arafat, nag-message sa kanya ang Sheikh niya. Nang nakita, nang nag-upload siya ng whole Juz Amma, Sheikh Arafat, Juz Amma, in-upload niya sa video, natuwa ang kanyang Sheikh. Natuwa. Sabi niya kanyang Sheikh Arafat, sabi niya, alam mo ba, ngayong araw na to, may kabutihang dumating sa akin nang wala akong ginagawa. Kabutihan na dumating sa akin nang wala akong ginawa. Sheikh yun ni Sheikh, ustad niya. Sabi niya, ano? Bakit? Sabi niya, bakit? Yung upload mo ngayon, of course, mayroon akong kabutihan dyan. Kasi estudyante kita. Diba? So, ganun. Kung yung mga anak natin, wag nating ipagkait ang mga kaalaman, ituro natin sa kanila, habang sila'y lumalaki, mga Fatiha, habang sila'y nagsasala, nagbabasa, automatic may reward kanyan. At ang pangatlo, ang tinatawag na waladun salih yad'u lahu. Kahit patay na ang isang tao, habang may anak siya na nagdudua sa kanya, patuloy siyang makakatanggap ng kabutihan. Patuloy kang makakatanggap ng kabutihan. Kung may anak kang naiwan, lahat tayo mga anak, kung ang ating mga magulang buhay man, ngayon pa lang, mayroon na silang naiipon, kahit patay na. Subhanallah. Yan ang binigay sa atin ni Allah na prioridad na kabutihan, no? Yan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ipinagkakait ang kanyang mga dua sa mga tao. MashaAllah. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu dyan sa ating mga kapatid na online. MashaAllah, i-share lang natin, no? So, Allahu Akbar. Siguro, sa ngayon hanggang dito na lang muna tayo sa kung ano yung pag-uugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagdua. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala siyamana siyam as-saimin. Iduan natin kay Allah. Amin. Naway ang ating mga pag-aayuno, kahit ang mga sunnah na nagawa natin dati, gawin niyang pag-aayuno ng mga taong papasok sa Babur Rayyan. Amin. Ya Allah, ipasok mo kami sa inihanda mong paraiso na Ar-Rayyan. Ya Allah, amin. Ya Allah. Gayon din, Ya Allah, ibilang mo kami sa mga anbiya, Ya Allah, ma'as-sadiqin wal nabiyyin, no, Ya Allah, wasyuhada. Iduan natin kay Allah, mapabilang tayo sa mga martir, sa mga anbiya, sa mga totoong nagsamba kay Allah. Iduan din natin kay Allah, an yarzuqana ilman, no, naway ibigay sa atin ni Allah ang ilm na kung saan makakapagbigay benepisyo sa atin, hindi yung ilm na makakapahamak sa atin. Iduan natin kay Allah ang ikhlas sa ating mga puso. Iduan natin kay Allah, tanggapin natin niya sa atin ang lahat ng pagsamba natin na ginagawa. Iduan natin kay Allah ang lahat ng ating mga kasalanan, an yaghfir lana dhunubana, no? Wa israfana, patawarin ni Allah nawa ang ating mga kasalanan, ang ating mga pag-aksaya sa mga oras natin, sa mga pera na inaaksaya natin na hindi natin nagagasta ng tama. Iduan natin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, naway papasukin mo kami sa paraiso at naway pangalagaan at proteksyonan mo kami sa iyong impyerno. Gayon din, iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqna rizqan halalan tayyiban wa amalan mutakabalan fi. Iduan natin kay Allah na biyayaan niya tayo ng rizki, ng biyaya na halal, no? Halal na kung saan magagamit natin sa pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.